Maing buntag kaninyong tanan nga niya sa simbahan, sud og sa gawas, silong og sa kilid. Niya mayong hapon, mayong udto, og mayong gabi sa tanang suok sa kalibutan nga nagsunod nining atong live streaming online mass. Kaysa ubang mga lugar lalay mag-uras kadlawon sa ato, siguro sa uban buntag na, udto pa, hapon pa ba. Ikatulong adlaw sa atong misa di Gallio o misa di Aguinaldo, o hinatunta nga dili mo mga tuog diha ra batoy pari nga nagwali kuno, o sa iyang pagwali sa misa di Gallio miingon dahin siya, kinsay gustong moadto sa langit. Sus, ang tanan na marug kay kinsa bagyo di moadto gusto sa langit, no? Pero nakamati ko ng pari nga dihay idaran sa tubangan nga nagduka nga wa sa di barog kay nakatug na di ay, no? Nyadang kalagot yang ipalingkod itong mga tanang namarog, o tungod siya kalagot nga diya gyud ay katuog siyang wali, miingon din siya, kinsa tong gustong adto sa impyerno, barog. Sus, ni barog ba itong idad-idaran nya gusto sa pari nga lekturan, manong nahibaw ka ba ganong nibarog ka? Kibaw ka usay hinungdang inong tindog ka? Sa nga wara ba padre? Napugwat lang ko kay niingon magka nga nakadungog lang ko sa pagsinggit imong barog. So, tinuod na. Pero diri ako magong na bantayan nga sa tibuok simbahan kita lang duha ang nagbarog. Bisan ikatulong adlaw sa misa di Gallio kagahapon gisugdan ang moraga kasaysayan sa Pasko. Katong unag yung kadlawon dili pa kay ito siya kay ablihan lang ang murag tagaan natin niya window o door, pultahan pinagi sa Advent figure nga prominente kaayo sa panahon sa Adbyento o pagpangandam sa Pasko. Walain kung dili si San Juan magbubunyag, San Juan Bautista, no? Siya ang nagsaksi sa taliabot nga Mesiyas. Siya ang misaksi sa kahayag sa Mesiyas og sa kamatuoran dala ni Kristo. Nasaypan siya abi sa mga katawang Israel o Hudyo nga siya na ang ipaabot sa tanan, ang Kristo, ang Mesiyas, ang manluluwas nga ipada sa amahan niya. Miangkon siya og misaksi, dili ako, dili may moabot sunod kanako. So diha sa atong introduction sa misa di Gallio naagid kaayo prominente si Saint John the Baptist, the voice in the wilderness, shouting to all people, prepare the way of the Lord. Ablihin ninyo ang inyong mga dalan, ang inyong mga kasing-kasing, paagia ang Ginoo, pasudla ang Dios, ang manluluwas sa inyong kinabuhi. So hangtod karon ang tingog ni Juan nagpabiling buhi, fully alive, telling, reminding, calling all to repentance and conversion, to prepare the way of the Lord into our hearts and lives. Montong kagahapon giablihan na, gibuksan na, gisugdan dayon ang maingunta the beginning of Christmas.
kay dito gipahibaw ta, giablihan usab ang taas kayong kutay sa kasaysayan sa mga kagikan sa atong Ginoong Hesukristo. Gikan ni Abraham ngadto kang Haring David, ug ngadto kang gikan ni David hangtod sa ilang pagkabihag, sa dakong kasaysayan sa mga Israelita, diin sila naulipon o sila na bungkag sa ilang pagkadakong katawhan sa Dios. Nagkatibulaag sila, no? Apan wala sila pasagdi sa Ginoo, ang Dios nga nagmahal, nagpangga sa iyang katawhan, nagpadayon sa pag-uban kanila, pinaagi sa papada sa daghan kay mga propeta, lain-laing mga hukom, lain-laing mga hari, no? Og sa katapusan iyang gipada ang iya mismong bugtong anak. Mao nang misangko dito sa pag-abot sa Mesiyas. Of course kagahapon masubay na to, no, ang accounting, no, ang narration, genealogy of Jesus, no, listahan gito nga maay kay pagkahanay, no, napulog upat ka kaliwatan kuno gikan ni Abraham ngadto kang Hari David, laing napulog upat ka kaliwatan gikan ni Haring David hangtod sa ilang pagkabihag, og laing napulo na usab og upat ka kaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod sa pag-abot pagkatao sa Mesiyas. Nya maila na to, no, ang bersyon kang San Mateo man sa upat ka mga ebanghelista, Juan, Lucas, Marcos ug Mateo, duha lamang kanila ang nagsaysay sa sugilanon sa Pasko. Duha lamang ka ebanghelista ang nagsaysay sa mahitungod sa Pasko, si San Lucas o si San Mateo. Si San Mateo, siya ang manunulat sa Biblia nga nag-address sa iyang writings, the writing of the gospel, ngadto ra usab sa iyang fellow Jews, no, ang iyang kapwa Hudiyo. Mo nang ang iyang language, ang iyang perspective very Jewish. Apan kang sa Lucas, no, tungod kay siya ang iyang perspective alang man sa mga hintil, para gito sa mga dili Hudiyo. Ang iyang intention sa pagsuwat sa ebanghelyo mo nang mas detalyado og iyang gisugdan sa pagkatao gyud ni Kristo, sa kasaysayan etong pagkatao ni Kristo. Na makita na to dito sa kagahapong gibasa ang narration sa iyang listahan nga kasagaran mga lalaki, mga amahan ug ang mga anak nga lalaki lamang, wala kay madungog nga nay anak nga babae. Ingnon ra nga si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Wala giminso na ba igsuong babae, no? Apan bisan sa pagka paternalistic o patriarchal, no, tawag na patriarchal o paternalistic, the father, the male figure mao gisaysay na ay mo siwil gamay nga mga babae, ang mga asawa, no, o mga inahan. Si Tamar, si Rahab, si Ruth, o bisag wala i-mention katong asawa ni Uriah, mulain ko ni si Bathsheba. Yang ikalima mao na ang mahal nga birhen, no? Nil kay pagkasaysay bisan usay boring. Kung imo gito tan-awon tong o imo bang paminawon, boring kayo, boring. Ngano langyaw man ang mga pangalan, murag mga Arabic or Middle East names ang ilang mga pangalan. Kung tagaan ta magpasulit ato may sa di pa matapos ni Pasko, ako itong ipamemorize ninyo, ang tulo na kabuwan nga allowance akong ipremyo sa makamemorize, voluntaryo, palista lang mo, memorize ato ninyo itong tanang mga pangalan, hastang spelling,
ang 3 ka buwan akong allowance gikan sa Disyembre, Enero hangtod Pebrero akong ihatag ninyo more pa. Di ko makak, di na ba ko mamakak yung pare. Basta ma-memorize nyo correct order and spelling namin madawat nako nga 3 ka buwan akong allowance akong ihatag nga premyo sa kama maka-memorize. Duka pa wa mapadayon sa pamalandong patamabos ka tunga-tunga mo tunga patriarkal, no? Apan dunay mo siwil nga mga kababayan ana dili na ba di ay nindot ang ilang mga kinabuhi, no? Usa ni ana si Rahab, usa siya ka prostitute, no? Hindi lang siya ordinaryong prostitute, si Rahab sa balaang kasulatan usa ka mamasan na siya daghang brothel, prostitution din sa ato pa kaliwat ni Jesus, mga anak sa dautan sa mga babae. Si Ruth usa ka Moabite, no? Babae nga ubos na kaayo sa katilingban, mubo kayo siya, apan gidawat siya sa katawhan sa iyang nabana. Human namatay ang iyang bana, mingon ang iyang mother-in-law Ruth, pagkabuutan nimo, pagkamaayo nimo, pero patay naman akong anak, no? Nya lahi ka sa among katawhan, kultura, pwede na kang pauli sa inyuha. Sus, pagkanindot ni Ruth, iyang gihalad, gisurrender ang iyang tanang kinabuhi, tibok kinabuhi sa iyang bana o sa kaliwatan sa iyang bana. O nakisa itong naa sa marriage encounter, kisa itong naa sa nakapamilya ta sa Song of Ruth, no? Katong may awit siya asa kagani, adto na sad ko kanimo mama, yung mother-in-law ba, wherever you go I shall go, wherever you die shall I die, your people shall be my people and your God shall be my God. Kayo, no? O kung imong basahon gyud ang kinatibuk-ang sugilanon ang katawhan Israel, sa iyang bana naluwas, tungod kang Ruth. Mo sana. O of course ang pinaka-popular kayo ang iyang kaliwat nga hari, dito kuhaon ang iyang titulo, anak ni David. Okay ba kung takisas David, no? Taliwala sa pagkabanggiitang hari, inila kayo o pinakabanggiitan yun nga hari sa Israel. Nahulog siya sa sala. He was an adulterer and a murderer, no? Kisay mo angko ninyo nga inyong kaliwat, inyong lulo, ingon ato kriminal, masugot mo. Pwede kayong i-edit, pwede kayong tangtangon, pero wala. Ipakita ka natong tanan nga ang kaliwatan ni Jesucristo dili perfecto, dili hingpit. Mo ni usa sa dako kay leksyon nga itong makatunan kagahapon, no? Ang Dios nga nagpakatao o bipuyo uban kanato, mitug-an usab sa iyang kagikan, sa iyang kaliwatan nga dili pod nindot. Gani di na to madawat ang uban, gani atong ikauwaw. Apan agong giingon wala giedit, wala gitangtang, pagpahinumdom kanato nga ang Dios miuban gayod kausa sa iyang katawhan. Apan may kaduhang leksyon nga gipahinumdom kanato nining Pasko nga ang Dios makahimo sa tanan, walay imposible kaniya. Ipalanog ka na sa anghel ngadto sa mga personalidad o sa niini ang mahal nga birhen o karon si Senyor San Jose, walay dili mahimo sa Dios. O sa katapusan ang Dios, kung kita lamang musalig mutuo kaniya, mudawat kanis ng kinabuhi, mabag-o ang atong mga direksyon,
dunay kausaban, dunay kabag-uhan sa tanan. Si Abraham, nga, naila sa iyang pagkaamahan sa pagtuo, the father of faith. By keeping the faith of the God whom he obeyed, nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod, amahan sa daghang katawhan. Si David, bisan siya nangulo sa katawang Israel, apan sa iyang pagkapukan sa sala ug sa dagko kayong mga sala, mibangon, he kept the faith, trusting and believing that God can forgive him in all his sins, even his major failures. Muna nga ang pagbaso usab ni David, ang paghinulso sa niya kung usa kadako ang iyang mga sala, kung usa ka bugat ang iyang nabuhat nga salawayon kay buhat batok sa Dios, iya kining gipasulan o gininsulan. Kung da Psalm 51 ba na, no? Oh God, a humble and contrite heart you will not scorn. O Ginoo, usa ka mahinulsulon ug mapausanon nga kasing-kasing, dili mo unta tamayon. Hangtod karon wala baguha, wala usba ang titulo, ang plano sa Dios nga ang Mesiyas nga ihatag niya kanato magikan sa kaliwatan ni Hari David, no? So gikan ni Huda, ang kamagwang anak ni Jacob, no? Dito sa dusin niya ka mga anak, wala niya ipiyal ang saad sa Dios kang Jose katong kamanghuran nga iyang pinangga ug pinalabi, no? Dito gyud ihatag ni Huda. Kinsa tos Huda? Si Juda o si Huda, kamagwangan sa dusi ka mga anak ni Jacob. Mao to'y nagbaligya, mao to'y mastermind nga si Jose na ilang gikasinahan. Of course, ang ubang mga igsuon gusto yung ilang patyon si Jose, aron na sila kompetensya sa gugma o atensyon sa ilang amahan. Apan si Huda mingon, ayaw oy, paninglan ta sa atong amahan, ato lang yung ibaligya, makasapi pa ta, na mga merchants na mga langyaw diha, ato ning ibaligya ning atong kamanghuran suon. Si Huda ka to, apan wala ipanumbaling nga taliwala sa mga salikwaot nga mga paghitabo sa kinabuhi sa tao, sa kasaysayan sa tao. Ang Dios migamit, ang Dios giapil sa iyang plano, ang atong mga tawhanong twist and turns maingon tawgon, migamit lang gihapon siya. Kana panutihan bitaw nga God uses crooked lines and writing them into straight. God wrote straight lines from crooked ones, because God can truly write straight even with crooked lines. Ipasabot bisan sa itong mga daotang kinabuhi, bisan sa itong mga bati nga kagahapon, kayang usbon, kayang baguhon, kayang gamiton sa Dios alang sa daghan kayong nindot nga mga kabaguhan og kamatuuran og mga realidad alang sa tao, aron mahitabo ang iyang Dios nung pamaagi og plano nga lahi og sukwahi sa atong mga tawhanong rason og mga tawhanong pamaagi. Duka na mo ang magduka batig naong padayon mo na nga sa pag-abot sa Mesiyas, no? Muagi siya og usa ka babae nga, no? Tarong, pagkabuutan lahi na sa ubang mga kababayenaan. Si Jose, anak ni Jacob, nga nahimong bana ni Maria, di na tao ang Mesiyas. Di na sa ending murag moliko sa no gamay, no? Usbon ni Mateo, no? Gikan sa patriarkal
paternalistic ba nga linya, iya ding garahe dito sa mahal nga birhen. Ha? Si Jacob mo'y amahan ni Jose nga nahimong bana ni Maria. So itong kodigo kagahapon busa may napulog upat ka kaliwa dira. Si Matan mao'y amahan ni Jacob, si Jacob maong amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus kaginganlag Mesiyas. So gipamugatan sa ni Mateo ang role ni Mama Mary, pero sa umaabot pang mga kadlawon, ako na tamong unha gamay, bersyon na ni San Lucas ang annunciation of the angel Gabriel to the Blessed Virgin Mary, nga ato ganing handumo na sa atong pagampo sa orasyon. Paniining karong bersyon ni San Marcos, ang gipamugatan si San Jose. Karon po ko magsugod sa pamalandong sa Ebanghelyo karon nga alas 5:50 na. O dili taas nga wali, dili nas Father Russell alias Father Guapo. Balik tas pamalandong. So kini karong nadung na to, the annunciation of the angel to Saint Joseph. Si San Jose ang gi-emphasize dinhi ni San ni San Mateo. So maabot nga duha ka adlaw kang Lucas nga version, San Lucas nga version, si Maria ang iyahang ipashine. But anyway, artas ni San Marcos ani San Mateo, no? Diin si San Jose ipakita usa ka taong matarong, no? Ang unang Pasko naglambigit sa duha ka mga binuhat nga sama ra gyud nato ang magtiayong Jose ug Maria. Walay gahom, walay pangalan, wala sila'y influensya, ordinaryo kayong panday, ha? O ordinaryo kayong babae, gimatuto sa iyang mga ginikanan, San Joaquin o Santa Ana. Apan diha sa pag-abot sa plano sa Ginoo, ha? Ang gipadala nga anghel nagpahinumdom kanila, naghatod kanila sa dako kayong mensahe, ha? Jose, kaliwat ni David, ayaw pagduka. Wala ito magduka si Jose, nahadlok ito siya, ha? Kanaman, sinayuran, sa English betrothed, kanang sinayuran sa tuwa siguro modernong kuan, maingon ito nga they were engaged, mo nang pulong nga engaged, sinayuran. Sa kultura sa mga Hudyo, kung kamo engaged o sinayuran, dili pa mo magtipon. Apan giisip na mo sa katilingban nga magtiayon. Mao nay status nila ni Jose o ni Santa Maria, no? They were engaged, sinayuran. So kasunod na gid sila, pero bisan pa kasinayuran sila, ha? Engaged sa akong gikaingon lahi sa itong kultura, sama na sila og magtiayon. I-consider na sila nga magtiayon, minus lang sa pag-ipon, hangtod na sila makasal. Okay? Nakaroon kaya abo ng problema ni Jose sama sa atong mga problema karon, no? Wala ni hilabti ang mahal nga birhen, ha? Wala pa sila mag-ipon, apa na mabdos. Di ba dakong problema? Di ba ito'y madringan ni atos pare kay dako yung problema? Tungkol sa dakong problema, nagkrisis siya. Nagkrisis. Nung nagpatambag siya sa pare, ingon siya, Pader, di na ako kasabot sa mga plano sa Ginoo. Di na ako makita ang misteryo sa Dios na naglihok sa akong bukasyon. So nga naman, sister, dako akong problema, Padre. Tungkol sa kadako sa akong problema, di na gani ko makakumpara unsa gyud kalainan sa problema o sa misteryo. So, kay unsa man na imong problema, sister? Ingon siya, mabdos ko, Padre,
Hala, mo tuningon ng pare nga ana kalainan sa problema o misteryo. Kuha na sister, tinuog yun na sister, kay namabdos man ka, problema yun na, pero og ako'y namabdos, misteryo. Mo na nga, di ba, kung si father o si sister naglibog, samot na sinyo San Jose. Wala niya hilabti, wala niya dugi, niya mamabdos ang iyahang minahal o pinangga kayo. Mao ni maybe ni Bible scholars will always point nga nakahukom gyud si Jose nga makigbuwag sa mahal nga birhen. Nang yung matunaw-naan, wala gyud konkreto nga rason apan makatag-an, makatugkad ta sa pagpaaninaw sa kultura o sa mila nga ang babae nga magmabdos ngaway amahan sa lawayon sa mata sa balaod sa mga Hudyo. The Mosaic law even allowed a woman who got pregnant without a husband to be stoned to death. Mao man na ang mga babae kaniadto nga magmabdos ug way moangkon nga bana, mabiktima gyud sa katilingban, patuon sila hangtod nga mamatay. So death penalty karon lahi naman, okay naman. Mahimo ganing kasagaran o nahimong uso sa una ganing panahon, unsa man gyud agdon sa atong mga katigwangan, dili kalendaryo, ang buwan ra iniglingin sa buwan, kaslon mo karon iglingin sa tiyan. Mo na nga dili na gyud ta madali. Nag-usab-usab na ang atong mga tradisyon, ang mga kultura. Mo na ang tao sa tibuok kasaysayan, pirming mapukan, pirming maisalaag, pirmi kita nga madakinas sa dangog kaing dalan ning kalibutan. Apan ang maayong balita nagpahinumdom ka nato, tihatagan kita manluluwas, aduna kita'y Mesiyas, ang Dios uban sa kasaysayan hangtod karon. Ang Dios nagpakatao, ang Dios may puyo uban kanato. Muna nga pagpadayon ta sa pagpanlimbasog, naningkamot ta sa pagkamahimo nga masinugtanon og larawan ang magtiayong Jose ug Maria sa ila usab nga mga kalisod, sa ilang mga pagduda, sa ilang mga kahadlok ug sa ilang mga kahuyangan. Wa na makasabot si Jose unsa iyang pagabuhaton, mo na makigbuwag na lang siya. Nya tao din ang matarong kay imong buwagan imong minahal. Di mo ka nahimong tarong. Kung saan ka pa kailangan, kung saan ka pa kailangan ng iyong minahal, saka ka pa mang iwan. Mura tatong timsong ni Moira, pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Pwede kayong apply ito lang sa Nusig Santa Maria. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Pero tanawa ang mga tawhanong kalibog, kahadlok, naagyod ang Dios. May padasa ang anghel, Jose kaliwa ti David, ayaw lagi pagduka, ayaw tanaw relo, ayaw sa pagulbol, batik naong, ayaw kahadlok pagpangasawa ni Maria. Plano kini sa Dios. Ang iyang gimabdos dili larawan sa iyang pagluib kanimo. Wa sa laing BFF, wa laing boyfriend. Ikaw ra gyud Jose. Ikaw. Ug bisag nagduka ka, inigmata nimo. Ang bata nga iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo, inigkatao nganlan mo siyag Jesus. So in the vision of Saint Matthew, dunay role si San Jose. Siya mo ay mo pangalan.
Sunod nga adlaw atong mabasa, madungog si San Lucas may paila sa anghel Gabriel ngadto ni Maria, og iyang giingon si Maria, ayaw kahadlok Maria, magmabdos ka, manganak og lalaki, nganlan mo siyag Jesus. So si Maria ang gi-emphasize nganlan. Pero dinhi sa Matthean version, klaro kayo ang role ni Jose. Ayaw kahadlok pagpangasawa ni Maria, magmabdos na siya, manganak og lalaki, og nganlan mo siya og Jesus. Si Jose bagyod ang mungalan lamang? Dili. Si Jose nga kaliwat ni Hari David, nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham nga amahan ni Isaac, si Isaac nga amahan ni Jacob, si Jacob nga amahan sa 12 na mga anak, nga ang kamaguwangan si Juda ang lahi, ang kaliwatan nga mo'y musubay ngadto kang David, og si David mao'y nakuhaan sa kaliwatan ni Jose na nahimong bana ni Maria. Sa pa, si Jesus tawgon nga anak ni David tungod sa lahi nga iyang napanunod ni Senior San Jose bisan iyang ama-ama. Gets nyo na? Kuha nyo na? Feel nyo na? Mao na diha ang Pasko. Ha? Si San Jose bisan sa iyang kahilumon, lahi ning paring gawali, labihang tabiana, pwede rin gumubuo ng wali, pero pwede yung tabiana kay giliwatan og lubot sa manok. Nanabay lubot sa manok nga tanawa na inyong himungaan o inyong manok nga sa di pa nyo ihawon, labi ng manok Bisaya, lili atong lubot, di ba magsigig? Ako yung gi-blame, makausa akong inahan nganong iya kong gipangaan og lubot sa manok Bisaya. Sa iyong ampo, Lord, make my homily brief, short. Sa una, aron ko di ko makalimot, ako yung nagisuwat sa akong dughan. Sa una, ako patong suwat sa akong papel nga bubutang dughan, kiss. Lamig kayo ng po nga kiss, K-I-S-S, kiss. Akronin mo sa keep it short and simple, period. Keep it short and simple, kiss. Pero hinumdo ko tuman sa ago, nagmisa kong Domingo diha gid magtiayo diha, si dagpi tong asawa, pero wag gyud magpabadlo ang bana. Iya jud kong giinan. Ito lang December 16. Naingon ko nga kung gitas-an ra mo suwali, pwede ra mong di mo tiwas sa misa. Exempted na mo, di sa mo gabaan. Lakaw gyud magtiayon oy. Gyud mo kautan gyud ko. Naog sunap. Pasutoy sa kuan. No? Pero dito na ako lang gikontrol akong kagalingon. Pag abot sa kwarto, dito ko nihilak. Munang kasimba na ako gahap itong Domingo, alas 11. Mautoy akong nahinuklugan, tunga-tunga sa misa. Munang hapit ko makahuman, I got emotional. Those among you who have attended my mass just last Sunday, 11 o'clock in the morning. I kept controlling my emotions. Kaya di man sa lalim, niya tadinhi, pwede mong naghana, niya pa mo mabaw, tapas silong, tapas atmas courtyard, ito pagkari siguro gipaback out sa mga ato mga police o multipliers kay walay shield o nagkugusog bata o uban pa. Kay gusto nyo amisa o kauras na yun. Mag-date mo sa inyong uyab. Ang salida sa sini, 2 ka oras. Pero manood mo sa sinihan, alauna, manggawas mo alas 6. Why reklamo? No? Mag-disco kayo sa mga pista. Magsugod ng disco, mga alas 11, mga alas 10 mo. Kuha mo na. Inig alas 2 kadlaw mo kanta, bayang magiliw. Ay, asay! Asay!
Dahil mo kasuko sa operator kay undangon ng disco. Ha? Pero misa gani, sus, bagulbulan na ta. Ha? Suwat-suwatan na ta. Ha? Ingnon na ta nga, di ko na kamang buwali ng paria. Kami puli! Puli! Kisi mo puli! Puli na! Bright magamo! Di po puli. Ha? Dali kayo pagpanaway. No, muna nga di lalim gyud may suon. Dili ko santo nga nagwali kaninyo. Na? Kakapoy ni pare kaninot iminyo. Nakay anak, nakay kugus-kuguson, nakay asawa nga dugan. Muna tinuod, magsinabtanay lang ta, no? O wag mo kauyon, suwat lamong Asobispo Palma, kanang pare das Banawa karong imong gi-assign o sa katuig nagtulo ka buwan, ibalhin na dito sa katedral. Aron sila na po mag-antos dito. Mana siya ha? Bitaw, no? Just to make lighten. So pag mga kuan naapatay unom ka mga kadlawon. Ay pang luod ha? No? Kay dili man ko permanente. Usab-usab man. Ha? So sa inyong ganahan adto lang mo simba, no? Oh. Niya sa inyong mga fans, no? Pasailua lang unta si Kristo atong simbahon, no? So tianta mo ayaw kabalaka ng bati mawali o nilot mawali kana sa may mga pare usay nilot kay migwali pero pagtuag pahilugag masakiton di ba magbagulbol, no? Ha? So basig muday mo kay ninduta ng paberkuan oy di ka makatug di ka paria yan so SM na di ka akbay chicks sugot mo. Ha? O na bisay pag ganahan kayo ng padirasil o di ganahan mo undang na siya muna na dahil mo di ganahan mo undang di kaya mo undang ano paria kasi kuha ninyo mo dili lalim ang atong pagkinabuhing tanan bana o asawa masuko imong asawa. Ha? Kung ikaw sa mo'y bana masuko sa imong asawa, kung kamo ginikana masuko sa imong mga anak. Kung ikaw empleyado, masuko sa imong boss, imong manager. Kuha nyo. Mano, kung ikaw pare, masuko sa parokyano. Sus, mag-usa lang tani. Ha? Muna nga, life is always like that. Pero pagkaanindot, nga ang Ginoo nagpailob ka nato, ang Ginoo nagpadayon, paghatag ka itong kinabuhing madagayaon. O sa dugay ng kapanahunan giluwas ta niya gikan sa kaulipnas sa sala sa kaulipnas itong mga kailibgon sa atong mga garbo apan padayon gaya po ta sa pagkagahi sa atong ulo sa atong pagkagahi sa atong kasing-kasing pasadi lang kung di ta makat-on sa santong dasalan matuto tayo sa santong paspasan. Life will always be a big book to be learned. Life is always a big book to be learned. So long as we are fully alive, let us not stop learning. Let us not stop learning. In the University of Life, lessons are full, online or not online, online or offline. God continues to teach all of us. It's up to us to learn. Matuto sana tayo. Kahit saan tayo nagkamali, kahit saan tayo madapa, huwag lang tayong titihaya. Matuto tayong bumangon at magsimulang muli. Kahit anong kagrabe na ang dulot ng pandemya, huwag tayong magpadaig. Magitay matatag at matapang. Ang dami na sa buhay, tagka na kas kinabuhi. Mga pagsulay o kasakitan nga ito na tagamtaman. Dito aron ta magsapot, dito aron mangluod. Igo at ang gilig-on sa Ginoo. What does not kill will strengthen us and makes us all better. Basta di lang makapatay, makapalig-on ka na sa tao o mas makahimo kaniyang mas madasigon pa o mas inspirada pa. Amen. Mata na